Magalilahan ng lahat na tumayo para sa ating panalangin. Giselle, pili mo ba pangunahan ng panalangin? Mga klase, handa na ba kayo para sa ating panalangin? Opo! Kayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Awa namin mapagmahal. Maraming po salamat sa mabiyayang pinagkalooban sa amin. Patnubay niyo po kami sa aming mga gawain at nabalabas sa amin ang iyong panalangin. Amen. Amen. Ang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Pinipining Leia. Bago kayo umupo, pakitingin na nasa lalim yung mga upuan at tingnan kung may mga kalat. At pulutin ito at ilagay sa basurahan. Nakaupo na ba ang lahat? Opo! Ngayon, classroom monitor, may lumiban ba sa ating class ngayon? Giselle? Madami po sila. Sino sila? Sila Fredo, sila ni Flores, si Almar, Ralph, Maya, si Dorami po ay, meron, andito po si Almar pala, teacher. Okay. Sasabihan niyo sila sa susunod, dapat sila pumasok sa ating klase. Sa ating klase ay meron tayong mga alitutunin. Una, igalang at irespeto ang kamag-aral. Makinig. Pangalawa, makinig sa talakayan. Pangatlo, iwasan ang pagkikipagkwentuhan habang nasa klase. Pang-apat, itaas ang kamay kung may nais sabihin o itanong. Panglima, ugaliing magsulat kapag kamay ipinapapasulat. Pang-anim, ugaliing batiin ng mga guro o bisitang sumisilip o napapadaan sa klase. At pang-pito, kapag may problema, huwag mahiyang magsabi kay teacher. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ngayon, sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Yes, Dana. Tungkol po sa pagiging masinong teacher. Tama. Ano-ano ang mga gawain ng isang tao kung siya ay masinop? Yes. Marian. Nagtitipid at nag-iingat sa mga gamit, teacher. Tama. Sino ang makapagbigay kung ang halimbawa ng taong masinop? Yes, Giselle. Pagtitipid po ng printing. Bayan ng pagtitipid mo Tama. Pagtitipid ng kuryente, kung hindi ito ginagamit, ay dapat nating ay patayin. Ano pa? Yes, Gia. Pagtitipid po ng tubig, teacher. Tama. Pagtitipid ng tubig. Ano pa? May iba pa ba? Yes, Shelamaine. Hindi bibili ng mga gamit na hindi kailangan. Tama. Hindi bumibili ng mga gamit na hindi kailangan sa ating bahay. Sa tingin ko naman ay naiintindihan niyo na ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay ang gagawin natin ay maglalaro. Gusto niyo bang maglaro mga bata? Teacher. Ngayon, ipapagkatuloy ko kayo sa tatlong pangkat. Dito tayo. Una. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Isa. Tatlo. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Tatlo. 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 Dalawa. Tatlo. Isa. Isa. Alman. Pangkat una, magsitayo. At pumuesto dito sa harapan. Ikalawang pangkat, magsitayo.
At pumesto dito sa kabila. Ang pangatlong pangkat, kita nyo, at pumesto dito. Nasa grupo na ba ang lahat? Opo. Ngayon, alam nyo ba ang larong paint me a picture? Opo. Okay. Ngayon ay maglalaro tayo ng paint me a picture. May mga sasabihin ako na iyong i-portray. Ang grupong makapag-portray ng mga sasabihin ko na tama ay siyang magkakaroon ng puntos. Okay. Handa na ba ang lahat? Oo! Sa unang ilalarawan nyo or ipapakita ay ang okay. Paglilinis ng bahay. Isa, dalawa, tatlo. Freeze! Sige, tingnan ko nga kung naka-freeze ba ang lahat? Ano ang yung ginagawa, Rubik? Naglalapaso. Ano ang yung ginagawa, Joanna? Ano ang yung ginagawa, Christine? Okay. Nakikita ko naman na kayo ay nakapag-portray ng mga kung ano ang paglilinis ng bahay. Kaya kayong lahat ay may 5 puntos bawat grupo. Okay, sa pangalawang ilalarawan nyo ay pagtatanim ng kahoy. Isa, dalawa, tatlo. Freeze! Nagtatanim ng kahoy, freeze. Okay, tama. Ang inyong pinakita ay pagtatanim ng kahoy. Lahat ng grupo ay nakakuha ng 5 puntos. Sa ikatlong larawan ay ang paghihiwalay ng mga basura. Or segregate. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nasaan ang inyong... Okay, may papel. May silupin. Papel lang po yung Okay. Makikita ko talaga dito na nagsisegregate ang mga bata. Dito naman ay nagsisegregate. At dito, hindi ko na quiet class. Ano ang inyong ginagawa? Tapos nagtatapon kami. Nasaan ang inyong basurahan? Pupunta ka na Unang pangkat at pangatlong pangkat ay merong puntos. Kasi mag-share ang kanilang ipinapakita. Okay. Sa panghuling larawan, pagkokolekta ng mga basura. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Okay. Nag-collect, I guess. Tama. Nag-collecta, tama. Nag-collecta, tama. Kayo ay nakakuha naman ng 5 puntos. Okay, maaari na kayo pumupo.
Faster! Let's go! Mga bata, nagsasabi ba kayo sa inyong ginawang laro? Opo! Kung ganon, may itatanong ako. Bakit sa inyong mga ipinapakitang mga larawan, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Lizen. Pangangalaga sa kapaligiran. Tama. Pangangalaga sa kapaligiran or pagmamalasakit sa ating kapaligiran or care for the environment. Ang ating layunin ngayong araw, una, malaman ang mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapaligiran. Pangalawa, makapagguhit ng mga gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran. At pangatlo, mabigyang halaga ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagsasadula sa pakikibahagi sa anumang programa ng paaralan at ng pamayanan. Ngayon mga bata, may babasahin tayong tula. Ang ating tula ay pinamagatang sa aming paaralan. Ako muna ang mabasa at kayo naman ang susunod. Maliwanag ba mga bata? Opo! Sa aming paaralan ni Army Katapa, guro't mag-aaral ay nagtutulungan sa kalinisan at kaayusan ng paaralan. Dulot ito ay maganda sa kalusugan. Siguradong ang sakit ay maiiwasan. Basurang nabubulok at di nabubulok ay paghiwalayin. Mga papel ay ipunin at muling gamitin. Plastic ay i-recycle at huwag sunugin. Tulong sa kapaligiran ay palaging isipin. Kung lahat ng ito ay ating gagawin, malinis na hangin ay ating lalanghapin. Kaya't paglilinis ay laging ugaliin. Tandaan at palaging gawin. Ngayon naman, kayo naman ang magbabasa. Okay. Pakibasa mga bata. Sa aming paaralan, turon mag-aaral ay nagtutulungan sa kalinisan at kaayusan ng paaralan. Dulot nito ay maganda sa kalusugan. Sigurado ang sakit ay maiiwasan. Basurang nabubulok at di nabubulok ay paghiwalayin. Mga papel ay ipunin at muling gamitin. Plastic ay recycle at huwag sunugin. Tulong sa kapaligiran ay palaging isipin. Kung lahat ng ito ay ating gagawin, malinis na hangin ay ating lalanghapin. Kaya paglilinis ay laging ugaliin. Tandaan at palaging gawin. Okay, naiintindihan niyo ba ang tula niyong binasa? Oo. Kung gano'n, ano-ano ang mga gawain sa pagpapanatili sa kaayusan at kalinisan ng ating paaralan? Yes, Sheila May? Ang mga basura na bubulok at di nabubulok ay paghiwalay. Tama. Ano pa? Yes, Jelly? Plastic ay pulupin at basura. Tama. Mga bata, kayo ba ay nakikiisa sa ating paaralan sa pagpapanatili ng kalinisan? Oo. Ano ang inyong mga ginagawa? Nagwawalis? Ano pa? Nagpupulot ng daro? Ano pa? Nagdidilig ng mga bulaklak? Mabuti naman at ginagawa niyo yan. Ngayon, paano kayo makikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating paaralan? Yes, Giselle. Pangayun ko na ng paglilinis sa opisina sa kapaligiran. Tama. Pagtutulong sa paglilinis sa ating kapaligiran. Bakit nga ba kailangan natin panatilihing malinis ang ating kapaligiran? Yes, Marian. Para quality sure, malayo tayo sa sakit at may fresh air. Tama, para malayo sa sakit at makalakap ng preskong hangin. Naiintindihan niyo ba kung ano ang mga pamamaraan sa pagpapanatili ng
kalinisan sa ating kapaligiran? Opo! Okay, kung ganon, ngayon meron tayong aktibidad. Bumalik kayo sa iyong mga grupo. Yung kaninang grupo, group 1, 2, and 3. Dito ang group 1, dito ang group 2, at dito ang group 3. Okay. May ibibigay akong mga bond paper at dito, gumuhit ng tatlong mga gawain na inyong nagawa sa paaralan na nagpapakita ng kalinisan at kaayusan ng inyong paaralan. Gumuhit kayo ng tatlong mga gawain na inyong ginawa sa inyong paaralan, dito sa paaralan na nagpapakita ng pakikiisa sa kalinisan. Naiintindihan ba mga bata? Oo. Okay. Narito. Okay, meron kayong 3 minuto para gawin ito. Smile po na siya man. Buhay sila sa pitas. Tapos na ba mga bata? Meron naman na lang kayo 1 minuto. Tapos na ba ang lahat? Okay, ngayon, pumili kayo ng isang kagrupo na mag-represent sa inyong iginuhit. Magsimula tayo sa unang pangkat. Okay, unang pangkat. Okay, ito po ang mga larawan namin. Ang aming ginawa po sa paaralan na nagpakita ng kaalinisan at kaayusan sa paaralan, isa po dito ay ang pagdidilig ng halaman. Ikalawa po ay ang paglilinis sa loob ng silid-aralan. Pangatlo ay ang pagtatapon ng basura sa basurahan o sa tamang lalagyan. Mabuti, unang pangkat. Ngayon naman sa ikalawang pangkat. Ang inulit namin mga gawain na nagawa namin sa paaralan na nagpaparoon ng kalinisan at kaayusan sa aming paaralan. Una ay ang pagpupunod ng mga estudyante ng damo sa labas upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Pangalawa ay ang pagtapon ng basura sa tamang lagayan, kumpare sa nabubulok at di nabubulok. At ang pangatlo ay ang paglilinis o pagwawalis ng mga estudyante sa loob at sa labas ng paaralan. Magaling, ikalawang pangkat. Ngayon naman, ang tatlong pangkat. Ang una, ginuhit po namin ay pagpupulot ng basura at paglalagay sa tamang basurahan. Ang pangalawa naman ay ang pagwawalis ng mga basura. At ang panghuli ay ang ginuhit namin ay yung pagtatanim ng bulaklak at mga halaman sa paligid.
Magaling mga bata! Nasisiyahan akong kayo ay nakikiisa o nakikibahagi sa ating paaralan para mapanatili ang kalinisan sa ating kapaligiran. Ngayon naman, sa kaparehong grupo, meron kayong sasagutan. Panuto, iguhit ang daspan kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pakikiisa sa kalinisan at kaayusan ng paaralan at walis naman kung hindi. Naunawaan ba mga bata? Opo. Okay, maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto. Ang lahat? Opo! Okay, kukulitan ko ang inyong mga sagutang papel. Ngayon, maaari na kayong bumalik sa inyong mga upuan. At pakiayos ang inyong mga upuan. Ngayon naman, kumuha kayo ng inyong sagutang papel at ballpen para sa ating evaluasyon. Panuto. Tingnan at unawain ang mga larawan. Umulit ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran at malungkot naman ang mukha kung ito ay nagpapakita ng hindi pagmamalasakit sa kapaligiran. Again, tingnan at unawain ang mga larawan. Gumuhit ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran at malungkot naman ang mukha kung ito ay nagpapakita ng hindi pagmamalasakit sa kapaligiran. Naunawaan ba mga bata? Okay. Sabihan niyo lang ako kung tapos na kayo sa number 1 and 2. Tapos na ba? Okay, sa 3 and 4. Tapos na ba? Tapos na ba? Okay, sa last number. Tapos na ba mga bata? Ipasa sa inyong harapan ang mga sagutang papel.
Okay, para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng 5 kagamitan na ginagamit para mapanatili ang kalinisan sa ating paaralan. Again, gumuhit ng 5 kagamitan na ginagamit para mapanatili ang kalinisan sa ating paaralan. Naiintindihan niyo ba ang inyong takdang aralin, mga bata? Okay. Yun lamang sa araw na ito. Paalam na, mga bata.